Jess Cortez. Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa. Good afternoon po. Ito, English pala yung buriyo. Praise God. Lahat po ng pinagpala ng Lord magsabing, Praise the Lord. Amen. No, at alam ko po, patuloy tayong pagpapalain ng Lord sa mga mensahe po niya. We've been studying about believers' spiritual powers. We need to know and be reminded na ang bawat anak ng Diyos ay pinagkalooban po ng kapangyarihan at kapamahalaan ng ating Panginoon. Yung first Sunday po natin, ang pag-aralan po natin, that we can use the Word of God as the sword of the Spirit. No, because the Word of God is living and active. We can use the Word of God as the sword of the Spirit. Ibig sabihin po, hindi lang tayo basta dumidepensa, pwede po natin pang-atake ito sa diablo. Amen po ba? Now, the problem na kuminsan na kaya tayo natatalo, hindi natin pinag-aaralan ng salita ng Diyos. The more na pinag-aaralan mo ang salita ng Diyos at ina-apply mo ang salita ng Diyos, yung sword of the Spirit mo, yung espada ng Espiritu mo, mas matibay, mas mahaba. Kaya kung gaano po karami o kakaunti ang alam mo, ganun lamang po ang pwede mong panlaban. And that's why, lagi po namin in-encourage ang bawat isa, lagi po tayong mag-aral ng salita ng Diyos at mag-meditate. Amen. Last week po napag-aralan po natin about the power of the name of Jesus, the name that is above all names, that every knee should bow and every tongue will confess that Jesus is Lord. Amen. You can use the Word of God to cast out demons, even sicknesses. Kasi po mga pangalan yan, cancer of the bones, anumang cancer po yan, those names will bow down at the name of Jesus. Amen po ba? Amen. Sino pong ina-apply nyo na ang itong mga ganitong klaseng authority ninyo? You need to apply this authority na pinagkaloob sa atin ng Lord, these powers na pinagkaloob po sa atin ng Lord, upang patuloy tayong magtagumpay. Yes, kung minsan pare-pareho po tayong Kristiyano, pero makikita mo may mga Kristiyanong talunan because they do not exercise their power and authority na pinagkaloob po ng Panginoon. And this afternoon, napakahalaga din po na pag-uusapan po natin, we will talk about this kind of very powerful po. Now, it is about the precious blood of Jesus. Nakatulad po ng ating mga inawit po ngayon. Now, yung pong blood is very important po. No? Mapapansin niyo po, sa lahat po ng sanlahi, mga tribo, may mga blood compact, may mga blood covenant. In fact, katulad po sa Africa, meron pong blood covenant po doon kapag may nagkaroon po ng blood compact. Halimbawa po yung noon na meron po missionary po doon, nakipag-blood covenant po siya sa isang tribo, na kapag pumayag pala siya, anuman ang meron yung tribo po doon, ay para doon sa missionary na rin yun. Ganon po katindi ang blood compact. And did you know na tayo po ay merong blood covenant with Jesus Christ na nagligtas po, naglinis ng ating kasalanan. Na ito po ang ating pag-aaralan po ngayon. Medyo mahaba po ito. I will try to shorten as much as possible, pero that the Holy Spirit gives us the understanding and guidance sa word po niya. Let me begin with 1 Peter 1:18-19. Ang sabi po dyan, for you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Let's pray. Heavenly Father, we thank you po sa kalakasan, kalusugan na pinagkakalob mo sa bawat isa po sa amin. Sa lahat ng pagpapala na tinatanggap po namin, maraming salamat po. And we even so grateful this afternoon, Lord, na nandito po kami, Panginoon. Wala po kami sa banig ng karamdaman, wala kami sa mga hospital, Panginoon. Wala kami sa mga bilangguan, wala po kami sa mga nicho pa, Panginoon, dahil binubuhay mo kami at meron ka pang plano sa aming mga buhay, Panginoon. And this afternoon, we allow you, Holy Spirit, to move to every individual, especially po sa mga first-timers po namin, Panginoon. Lord, open the eyes of our understanding that we may receive the full blessings, the full revelation from your word. Help us to understand the power of the precious blood of Jesus. And as we believe and receive your word, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people today. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng
Amen. Palakpakan tayo po, Lord. Hallelujah. Ang sabi po dyan ni Peter na makausap niya mga Kristiyanong Hudyo, you know that it was not with perishable things. Na tayo po, ang sabi po dyan, na hindi po sa nasisirang mga bagay, katulad ng ginto o pilak na tayo'y tinubos ng ating Panginoon. We were redeemed o tinubos, binayaran ang ating kasalanan. Sa pamamagitan daw po ng ang pagbayad po, it was the precious blood of Jesus. That means po, ang dugo po ng ating Panginoon ay hindi po nasisira. Kung meron pa pong dugo ngayon na pumatak ang Panginoon, I'm sure buhay po yon. Last 90s po, meron pong nakadiscover po sa dugo ng ating Panginoon. Sa ilalim ng Golgotha, kung saan pinako ang Panginoon at natagpuan din po ang Ark of the Covenant doon, pero ayaw po ng Panginoon, ng angel po na nagbabantay doon, na kunin po hanggang sa buling pagdating ng Panginoon. Pero inalaw po siya ng isang archaeologist po, na amateur lamang po, pero inalaw po siya na kumuha ng ilang dugo po doon at pina-examine po niya para po tignan muna po natin, mapanood po natin. Ito po ang isang nurse po ng Amerika na naging archaeologist na siya po yung nakadiscover po ng mga yung Ark, Noah's Ark, yung pong Red Sea na dinaanan po nila na may mga chariots. At marami pa pong iba, pati po yung bato na kinausap o pinukpok ni Moses na dumaloy po yung napakaraming mineral water po doon. Napakarami po niyang mga discoveries at marami pong nainggit sa kanya ng mga professional archaeologists kasi po ang mga discoveries po niya ay para from the Bible at talaga pong kamangha-mangha. Anyway, panoorin muna po natin ito. Dried blood is dead blood. Everybody knows that, all right? They can test the blood of the pharaohs, the mummies of the pharaohs, all right? There's certain things they can do. They cannot get a chromosome count by any method I'm familiar with, all right? Things keep changing. I don't profess to know everything. However, there's no way I know that you can get a chromosome count out of dead blood. You can get a DNA and some other things, but not a chromosome count, all right? That's done by living white blood cells. Now then, first of all, in this analysis, I took the blood into a laboratory in Israel. I asked one of the people I work with in antiquities, where is a good laboratory that does reliable work? And they said, such and such, such and such. I took it. I just said, please examine this blood and tell me what you can tell me about it. All right? They said, well, look, we're going to reconstitute it. We're going to put it in normal saline and keep it at body temperature for 72 hours with gentle swirling. All right? That's their business. That's great. I said, now I want to be there when you check it out. They said, fine. So I was back. They checked it out. I said, now, they said it's human blood. We can tell that. They did whatever tests they need to do. And then I said, take some of the white blood cells and put them in a growth medium and keep them at body temperature for 48 hours. And they said, well, that'll do no good because it's dead blood. I said, would you please do that for me? And they said, okay, we'll do it. So anyway, I said, I want to be there when you take it out and examine it. So I was back there. They took it out, examined it under a microscope, and the one technician called the other one over there, and then they called the boss over there, and they were talking Hebrew a mile a minute there for a little bit, and they looked at me and they said, Mr. Wyatt, this human blood only has 24 chromosomes in it. Everybody else has 46. You see, 23 from your mother, 23 from your father, 22 autosomes from your mother, 22 autosomes from your father. You get an X from your mother, you may get an X or a Y from your father, all right? This blood had 23 chromosomes from the mother's side, one Y chromosome only. You see, the child could not have developed if they hadn't had the autosomes from the mother.
So all of his physical characteristics were determined by his mother's side of the family, her autosomes. His maleness was determined by this one Y that came from a source not a human male. Then they said, this blood is alive. And then they said, whose blood is this? I said, it's the blood of your Messiah. And I assure you, those men's lives have changed. Praise the Lord. Jesus is alive. Amen. Kung naintindihan niyo po yung sinabi ni Ron Wyatt, no, na nung pinatest po yung blood, actually, para mapanood niyo po yung buo, nakano po sa YouTube, no, si Ron Wyatt, yung Yeshua's blood on the mercy seat. May git 1 hour po yan. Mas maunawaan niyo po, mamamangha po kayo na hindi po tayo nagsasayang ng oras dito. Kung kayo man, para lang kayo nagsimba po dito, magpakatotoo na po kayo kasi totoo po si Kristo at buhay po siya. Yung dugo po niya, last 90s, di po yun, na pinacheck, buhay po. Mantakin niyo po, almost 2,000 years, buhay pa rin yung dugo ng ating Panginoon. At nang kamangha-mangha po, normally, ang tao daw po para mabuo, meron siyang 46 chromosomes. Hindi ko po talaga maintindihan kung ano yon. 23 sa mother, 23 sa father. Nung homosomes niya, 2 sa nanay, ay isa sa nanay, isa sa tatay. Para po 23, no? 22, 23. Now, meron lang 23 sa nanay. Yung pagkatao po niya, galing lahat sa nanay. And then meron pong isang galing sa tatay na hindi po galing sa tao. And we know the story. Si Mary po ay kinonceived ng Holy Spirit. Sabihin mo sa katabi mo, totoo si Kristo. Buhay si Kristo. At malapit na po ang dumating. Meron po tayong pag-asa kay Kristo. Hindi po tayo dito sa mundong ito na puno ng kahirapan, puno ng kasakitan. Amen? Malapit na dumating ang Lord. Buhay po ang Panginoon. Nasa totoong pananampalataya po tayo. Amen? This is how powerful po ang dugo ng ating Panginoong Jesus. In fact, alam niyo po, sa darating pong Miyerkules Santo, meron po tayong 7 de palabras, no? At ito po yung or 7 last words. Ano po, natatandaan niyo po ano po yung huling sinabi ng Panginoon, yung 7th word niya. Father, into your hand I commend or commit my spirit. Bakit po? Kung hindi gagawin ni Kristo yon, hindi po siya mamamatay. Kaya ang titiisin niya yung pain. Bakit? Sabi po niya, no one can take my life away. I lay it down and take it back to me. Bakit po? I am the way, the truth, and the life. He is the life and life eternal. Kaya nga po, technically, hindi po siya pinatay. Dahil siya po ay ibinigay po niya, pinagkaloob niya ang kanyang buhay. Amen. Yung dugo po ng Panginoon, ganito po siya ka-precious. Wala pong ganyang dugo na, kaya actually po, papapanood yun, ayaw po nilang, kasi para pong tagal-tagal na po nung dugo. Pero nung inano po nila, I hope panoorin niyo po ito, para po talagang may share po natin sa iba na hindi po naniniwala kay Jesus. And I hope tayo po, di na po natin kailangan ng mga archaeological evidences, no, para maniwala tayo. Mas mapalad daw, sabi ng Panginoon, yung mga hindi nakakita pero nanalig pa rin. Amen. Lahat ng nananalig kay Kristo magsabing, Hallelujah! Amen. Buhay po ang ating Panginoon. So ngayon po mag-start po tayo sa ating mga pag-aaralan about the power of the blood of Jesus. The precious blood of Jesus is so powerful because it provides atonement through His blood. Sino po nakakabasa ng word atonement sa inyong Bible? Lalo na kung English po yan. Ang tanong, naintindihan mo ba natin kung ano po ang atonement? Let me define first kung ano atonement. Napag-aralan na po natin ito, I think last 2 years ago. Ang word atonement came from the Hebrew word kafar. No, at ang ibig sabihin niyan is to cover specifically with bitumen. Ang bitumen po ito po isang cup ng asfalto.
Pero pwede rin gamitin na yung iba po talagang puro bitumen lang po, mas pino po siya. Pero mas matibay ang asphalto dahil meron po siyang batot buhangin. Now yan po it means to cover. Yan po ang ibig sabihin niya, kafar sa balang kapangpangan niyo na parang mukha po siya, kafar ng mukha mo. Hindi ka pa rin nagbabayad ng utang mo. No, to cover specifically with bitumen, figuratively, or to expiate or condone, to placate or cancel, appease, make an atonement, cleanse, disannul, forgive, be merciful, pacify, pardon, purge away, put off, make, reconcile, or reconciliation. No, ito pong atonement, inatone po ang ating, kinover po ang ating kasalanan, but it doesn't mean nasa ilalim, nandun pa rin na kasalanan, at nakatakip lang. No. Pag sinabing kinover, kaya po ang word kafar, hindi lang basta cover, but to purge away. Nung pong na-pardon po or na-atone ang ating kasalanan sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoon, na ano po yun? Na-consume po. Kaya wala na po talaga ang ating kasalanan. Sa dictionary, ganito rin po ang ibig sabihin ng atonement, reparation for a wrong or injury. Ibig sabihin po, kabayaran na sa maling nagawa. No, kaya po yung word reparation from the word repair. Kailangan meron kang i-repair, ayusin. In religious context, ang sabi po dito, reparation or expiation for sin, kabayaran sa kasalanan. Sa Bible, the reconciliation of God and humankind through Jesus Christ. Ito po talaga yung atonement. Sa Tagalog po, pagbabayad sala at pantakip sala. Lahat po ng nakakaunawa na ng word atonement, magsabing amen. Naunawaan na po natin, so magpapatuloy na po tayo. Did you know, in the Old Testament, pinagbawal po ng Diyos na huwag kainin po ang dinuguan. Ang tintad. No, ang dugo. Bakit po? Ang sabi ng Panginoon, dahil ang dugo nandoon ang buhay ng isang living creature. And dahil din po ang dugo po ng sino man, ng tao, ng animals, ito po ang pang-redeem or ito po yung pambayad. Pambayad po sa isang buhay. Kaya nga po, mababasa po niyan sa Deuteronomy 19:21 na a life for a life, tooth for a tooth. Kung ikaw, meron kang inuutang ang binuhay mo, buhay ang inutang mo, buhay din ang kabayaran. So ibig sabihin po, meron dapat dumanak ng dugo. Same thing sa atin po. Tayo po mga tao na nagkasala, si Adan at Eva nagkasala, ang dapat magbayad po ay ang tao din. Kaya lang, wala po sa atin ang karapat-dapat. Kaya po nagkatawang tao si Kristo para siya po ang magbayad on behalf of the humankind ng ating kasalanan. Bakit ganon, Pastor? Ganon po ang batas ng Diyos sa Espiritu. Na sinabi po niya sa Romans 6:23, for the wages of sin is what? Death. Sa Tagalog po, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin po, bakit kamatayan? Merong dapat dumanak po na dugo na banal at katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Leviticus 17:11, I will show you some verses na mababasa po natin yung atonement. Sabi niya, for the life of a creature is in the blood, and I have given it to you to make atonement for yourselves on the altar. It is the blood that makes atonement for one's life. You see, in the Old Testament po, ang sabi po ng Hebrews, ang Old Testament, it is only the shadow of the New Testament. It is the shadow of Jesus. Amen. Kaya nga sabi nga po, tayong mga Kristiyano, na binabasa natin at pinapaniwalaan po natin ang lahat ng nakasulat sa Bible, pero hindi lahat na nakasulat sa Bible sinusunod natin. Katulad po ng pag-offer pa po ng mga animals, ng bulls, ng ox, ng goats or lamb or sheep. Hindi na po natin ginagawa yan. There are things, specifically, marami po, kadalasan ang mga law of Moses, hindi na po natin yan sinusunod at hindi na po kadalasan ng mga yan applicable today. Amen po ba? So magiging sinungaling ka bilang Kristiyano kung sasabihin mo, hindi kami mga Kristiyano, sinusunod namin ang lahat sa Bible. Hindi po totoo yun. Ang lahat sa Bible, binabasa natin, pinapaniwalaan po natin kasi sabi po ng 2 Timothy 3:16, all Scripture is God's breathed and is useful for what? Teaching, rebuking, correcting. No, yeah. It is useful for correcting, rebuking, training. Pero hindi po sinabi yan para i-apply lahat. May mga bagay na hindi po ina-apply lahat. Katulad po nito,
Now, let me read yung iba pong mga atonement po. Dito po sa Hebrews 9:22, in fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without, ang sabi po dyan, without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kung wala pong pagbubuhos ng dugo, wala pong kapatawaran. Remember po nung nagkasala po si Adan at Eva, ano pong ginawa, nakita po nila nakahubad sila. Yung pong glory na wala. Yung dati po silang maliwanag, nung hindi na sila nagliliwanag dahil sa righteousness, nawala yung righteousness, for all have sinned and fall short of the glory of God. Nung nawala na po, nakita po nila hubad sila. Ano pong pinantakip po nila? Dahon ng ipilipila na ringalo. Pinantakip po ng dahon. Yun po yung kafar, to cover. Pero ang ginawa po ng Lord, pumatay po siya ng innocenting animal na hindi po nakabanggit doon kung anong klaseng animal, but I do believe yun po ay sheep or a lamb na inoffer po. Meron pong unang dumanak, yun po ang unang nagbuhos po ng dugo. No? It speaks a typology of Jesus, yun pong ginawa po ng Diyos, na gawan po sila ng damit mula po sa balat po ng isang inosenteng hayop. So noon pa man, pinapakita na po kung ano ang mangyayari about the atonement sa nagagawin po ni Kristo. And let us, tingnan po natin ito, without the shedding of the blood, ang sabi dyan, there is no forgiveness. Alam niyo po, kung hindi namatay si Kristo, hindi nagbuhos ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo, kahit ano pang gawin mo, kapatid, hindi ka maliligtas. Kahit anong gawin po natin, hindi tayo maliligtas. Kahit na tayo pa ang ipako sa krus. Naririnig natin madalas na dapat hindi si Kristo nakapako doon, dapat tayo. Tama po yun. Pero alam niyo ba, kahit tayong lahat ipako sa krus, hindi pa rin tayo pupunta ng langit. Dahil lang dapat ialay sa Diyos, ay walang kasalanan dapat, banal ang kanyang dugo. Kaya po yung mga pinapanood nyo pang pinapako dito sa LNW, no, wag na kayong manood niyan. Para niyong pinopromote na tama yan, tama yan. Para kayong nag-i-enjoy sa show ni Satanas. Tahimik po ang mga tao sa Pilipinas. Bakit po? Tayo po hindi mo na kailangan magpenitensya para ikaw ay mapatawaran. We are not saved by our own doing, but by our own effort. We are saved by grace through faith alone. Amen. Dahil nagbuhos na po ng dugo ang ating Panginoon. Kung ko po kakilala ng magdarami, sabihin na nyo lang, andiyan nang gawan mo, nung gawan mo yan, kami patawaran. Kang Kristo kami patawaran na mo. Amen po. Amen. Ready mo kayong harap kayong kasabi ko? O talagang yung makanining oras, makatundo. Amen. Bantayin nyo po yung iba, baka po matulugan ho tayo. This is very important na maunawaan po natin ang dugo ng ating Panginoon. Romans 3:25, God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood. To receive by faith, ang sabi po dyan, kahit hanggang dyan na lang po, to receive by faith, we can receive po yung forgiveness po natin, yung atonement po natin by faith. If you believe na sapat na po yung ginawa ni Kristo at tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw ngayon ay tunay na ligtas na. Just believe from your heart and declare that Jesus is Lord. Amen po ba? Hebrews 2:17, sabi niya, for this reason, He had to be made like them, fully human in every way, in order that He might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that He might make atonement for the sins of the people. Ang sabi po diyan, fully human, no? For this reason, He had to be made like them, fully human. Totoo po, ano po siya, no? Fully human, kung gagamitan po natin ng number 100%, human po siya. Hindi po 50% human, 50% divine. No, fully human and fully God, si Kristo. Yung iba na dinidebate po yan, ang Diyos, tao. Hindi po ang Diyos nagkatawang tao. Amen. Naintindihan ho ba natin yon? Sasabihin ng iba, pwede ba yon? Bakit? Meron bang mahirap sa Diyos? Kung nais po ng Diyos na maging kalapati po siya, maging leon po siya, is that impossible? In fact, nung nagpakita po siya kay Moses, burning bush po siya. Kaya po ng Diyos ang lahat.
At ang sabi po ng New Testament, sabi po ni Paul, kung di po ako nagkakamali, yung bato na nagpainom sa wilderness sa mga Israelita, si Kristo, yun. Nabasa nyo na ho ba yun? Nasa New Testament lang po yun. Ilan lang po nag-i-amen, no? Naniniwala po ako dito, marami po sa inyo, tamad pa rin magbasa ng Bible. Tapos sabi nyo, mahal natin ng Lord. Tapos, matatalo tayo ng diablo, sisihin natin ng Diyos. Pero yung ating pong ang part po natin, kilalanin pa sa Kristo mula sa kanyang salita. Because the know you more about Christ, the more na magiging matibay ka. I tell you, do not be satisfied listening to our sermons here. Maganda po nandito kayo, you're listening sa ating mga sermon, pero pag uwi po sa bahay, araw-araw, pakainin niyo po ang iyong kaluluwa at iyong spirito. Sabi po ng Lord sa Matthew 4:4, man shall not live on bread alone, but with every word that comes from the mouth of God. Ang sinasabi po ng Panginoon dito, hindi ka mabubuhay ng matino, ng matiwasay at matagumpay kung pagkain lang ng pisikal ang gagawin mo. Wala kang kapayapaan, nadidepress ka, na-stress ka. Pero kung pinapakain mo ang iyong spirito at ang iyong kaluluwa po, kahit anong problemang ibato ng kaaway sa iyo, hindi ka ma-stress. Hindi ka madidepress. Bakit? Nakikilala mo ang Panginoon. Ito po yung declaration po ni Paul, I want to know Christ and the power of His resurrection. Ang sabi nga niya, lahat I considered them garbage in order for me to gain Christ. Ganun po katindi ang importante na makilala pa po natin ang ating Panginoon. So He was fully human nung siya ay pinako sa krus. Kasi po, kung siya'y bababa bilang Diyos, hindi mo pwedeng patayin ng Diyos at hindi tatalab ang mga pako sa Kanya. Amen. Kaya nga po, theologically speaking, hindi mo pwedeng sabihin na matay ang Diyos sa krus. Basta sandali, Pastor, di ba si Kristo Diyos? Opo, Diyos siya. Pero yung namatay sa Kanya, hindi yung pagka-Diyos niya. Ang namatay sa Kanya, yung pagka-tao niya. Maliwanag ho ba yun? Kaya nga ho, kahit po tao po siya, kailangan pa po niyang i-give up ang kanyang spirito para yung katawan po niya. Kasi po, kapag wala na yung spirito sa katawan mo, ikaw ay patay na. Nasa James po yan, a body without the spirit is dead. So faith without works is dead. So kapag ang ibig sabihin po kapag yung spirito mo umalis na sa iyong katawan, patay na po yan. Kaya nga po si Kristo kailangan niya maging tao para po siya ay mamatay. Para matubos po tayo, ma-atone po ang ating mga kasalanan. Amen. Hebrews 9:13-14, the blood of goats and bulls and the ashes of a heifer is sprinkled on those who are ceremonially unclean, sanctified them so that they are outwardly clean. Ang lahat daw po ng mga animals na sinacrifice po ng bagamat unblemished, perfect po ang mga animals na ito, sila ay nalinis ng panlabas. Ang sabi po dito, anong ibig sabihin ng panlabas? Yung pong, alam mo, humingi ka na ng tawad, binayaran mo ang kasalanan mo, sa pamamagitan ng dugo ng anumang perfect animal na ibinigay mo sa high priest. So panlabas lang po siya, parang pinakita mo lang sa tao, parang ngayon, nagsimba ka para ipakita sa tao, na yung iba po sa atin, hindi naman lahat, para ipakita mo sa tao, masabi mo sa tao, ikaw ay nagsimba. Panglabas lamang po siya. Kaya alam niyo po, lahat po nang nag-offer po ng sacrifices in the Old Testament, kung hindi po bumaba ang Panginoon para magkatawang tao at ipako sa krus, lahat po ito kahit po sila ay nag-offer ng mga sacrifices, hindi rin po sila maliligtas. Dahil wala pong dugo ng anumang klaseng hayop ang pwedeng magligtas sa tao. Verse 14 sabi niya, how much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that lead to death, so that they may serve the living God. Ang sabi po dyan, yung dugo po ng ating Panginoon na pinag-atone po sa atin, pinambayad po sa atin, lininis po ang ating mga konsensya. Mahalaga po na malinis po ang konsensya po natin. Alam niyo po, madalas ang Espiritu nangungusap siya sa ating mga konsensya. Kaya kung hindi mo pinapakinggan ang konsensya mo, sooner or later, magiging matigas na po ang puso mo. Parang wala ka ng pakialam. Alam niyo po yung lahat ng tao may konsensya po. Pinanganak tayong may konsensya. Kaya sabi po sa Romans chapter 1, makita po natin doon, ang mga hentil, wala silang batas,
pero yung batas dinigay ng Diyos sa kanilang mga puso, sa kanilang mga konsensya. So somehow, nasusunod nila yung batas ng Diyos, which is the law of love. Now, kaya lang, ang konsensya po ng tao, kapag pinabayaan po niyang nagkakasala siya at hindi niya sinusunod ang konsensya niya, titigas po ang puso niya. No, sealed with iron, pinatagas ang iyong puso para po siyang, pata na po siya. Kaya nga po, halimbawa po, no, kung ikaw nung bata ka, nangungupit ka sa wallet ng nanay mo, tatay mo, una, natakot ka kung magkano lang kinuha mo. Sa amin noon, papiso-piso lang. Sa susunod noon, kukuha ka, medyo konti na lang ang konsensya. Pag nagtagal na at lagi mong inuulit-ulit, wala ka ng konsensya. Sa una, nakukonsensya kang nanonood ng pornography. Sa pangalawa, medyo okay na hanggang dun sa ang konsensya mo, matigas na. It is very important na malinis po ang konsensya po natin. Kaya yung dugo ng ating Panginoon, hindi lang po outwardly tayo lininis, kundi inwardly ang ating mga konsensya, ang sabi po dyan, no, lininis po tayo from acts that lead to death. Ano pong death ito? Spiritual death. Ang spiritual death, second death, ang tinatawag na impyerno or lake of fire. Kasi po, banal ka man o masama ka mang tao, lahat tayo mamamatay physical. Ang pinag-uusapan po dito, spiritual death. Tayo po ay lininis ang ating mga espiritu, ang ating konsensya para hindi po tayo mapunta ng impyerno. So yung dugo ng ating Panginoon is far more superior than any blood of the animals in the Old Testament. Amen. Dito po sa Revelation 7:13-14, then one of the elders asked me, ito po ay patungkol sa tribulation, no, yung mga natapos na po yung tribulation ho dito. Kung kayo po ay nag-aaral ng eschatology sa akin po noon, natatandaan niyo pa ho ito. Sabi niyan, this in white robes, na sabi po ng isang elder, who are they? Sabi niya kay John, and where did they come from? I answered, sabi niya John, sir, you know. Ang ganda po ng matalino yung pagkakasagot ni John. Alam niyo po kanya. Sir, alam niyo po kung saan yan. Saan sila galing. And he said, these are they who have come out of the great tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Hinugasan daw po nila ang robe. Ano pong robe ito? Pinag-aralan na po natin to. The robe of what? Robe of righteousness. Now, review lang po tayo. Nung tinanggap mo si Kristo, kapatid, bilang Panginoon at tagapagligtas, you declare that Jesus is Lord and believe in your heart, ikaw ngayon ay ligtas na. That means, inimpute sa iyo, ipinasuot sa iyo yung robe of righteousness na galing kay Kristo. Nakadamit ka ngayong matuwid na. Ngayon, nadudumihan pa ito, pero itong mga tribulation saints, lininis nila ang kanilang mga robe sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. So to keep our robe of righteousness clean, we need to wash it with the blood of Jesus and that atoned for our sins. Paano natin lilinisin sa dugo ng ating Panginoon? Gaganon-ganon ka sa katawan mo? No, but by acknowledging, Lord, tayo pa rin po ay nagkakasala. Amen. Pero pabawas ng pabawas yan. Dahil hindi na tayo nag-e-enjoy sa kasalanan. Amen. Ang tunay na Kristiyano, hindi na po nag-e-enjoy sa kasalanan. If you are still enjoying sin, something is wrong. Baka hindi ka talaga Kristiyano, kapatid. Or you may be, tawag dito, you don't know truly kung ano yung pagiging born again. And kaya nga po, it's very important na maunawaan po natin kung ano itong ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, anong ginawa ng dugo ng ating Panginoon sa atin. So, paano natin linilinis ang ating mga robe of righteousness? By acknowledging, pag nagkasala ka, Lord, salamat po. Lord, patawarin mo po ako, nagkasala na naman ako. Salamat po sa pamamagitan ng iyong dugo, nilinis mo na ako. That is how you cleanse your robe of righteousness. Hindi po yung parang gaganon ka, in Jesus' name, pinapahiran ko ng dugo ang aking sarili. No? Hindi po siya ngayon. It is the power of our testimony, the power of declaration na dinideclare mo, salamat po, Panginoon, dahil po sa iyong banal na dugo kung bakit ako malinis. Amen. Naunawaan po natin yon. Amen. Lalawin ko itsure, balo mo pa 2 o'clock, magkasakit kung mag-preach. Kasi balo nung matutudla ng aliwa o kain. Lahat po na nakakaunawa, magsabing, praise the Lord. Amen. Makagising naman po pala, Lord. Okay. Number 2 po, the precious blood of Jesus is so powerful because it provides freedom through His blood.
Ang sabi po ng John 8:36, it is for freedom that Christ has set us free. Galatians 5:1, Christ redeemed us from the, it is for freedom that Christ has set you free. Do not be enslaved again by the yoke of slavery. Ang nais po ng Panginoon, lagi po tayong malaya. At ang tunay na malaya, yung nagpapasakop po sa Panginoon. Hindi ka tunay na malaya kung sasabihin mong, ang tunay na malaya, pastor, para sa akin yung nagagawa ko ang gusto ko. Hindi po. Kapag nagagawa mo ang gusto mo, you're in danger of hell. Kaya sabi ng Lord, if anyone would come after me, naging topic po natin ito last month, he must deny himself. Amen? Take up his cross and follow me. Why? Bakit gusto ng Lord i-deny po natin ang sarili po natin? Dahil tayo ang pinakakalaban. Ang sarili mo, ang laman mo, ang katawan mo, ang pinakakalaban. Mapapahamak po tayo. Sabi po ni Jeremiah, no, na sabi 17, kalimutan ko na yata, na the heart is deceitful above all. 17:9. Yung puso po ng tao, yan ang pinakamapanlinlang. Yan pinakamasama sa lahat. Amen. Ayan po, sa Jeremiah 17:9, tama. The heart is deceitful above all. Kaya nga po, ang tunay na kalayaan, hindi po yung nagagawa mo ang gusto mo. Kasi pag namatay ka, magkasakit ka lang, walang Diyos na tutulong sa'yo. Impyerno ka. Ang tunay na malaya ay yung nagpapasakop ka sa Diyos na kung saan nanggagaling ang tunay na salvation, ang tunay na kaligtasan, ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kagalingan, ang tunay na kagalakan. Ang lahat ng pangangailangan po natin, tunay tayong malaya kapag tayo ay nagpapasakop sa Diyos. Dahil ang Diyos po hindi niya tayo alipinin. Tinuring niya tayo, binigyan tayong karapatang maging anak po niya. At ang mga angels po niya, sila ang mga servants po natin. Ganun po katindi ang tunay na malaya. Amen po ba? So any form of addiction sa buhay po natin, hindi po kalooban ng Diyos. You are still slave. Hindi lang po yan bisyo. Hindi lang po yan drugs, hindi lang po yan kung ano-anong klaseng bisyo. Yun lang pong addict ka pa rin hanggang ngayon sa Netflix. Mas maraming time mo sa Netflix, sa Facebook, saan pa? Sa TikTok. No? O kaya yung iba sa inyo, malala, addict sa chismis. Kung hindi mo makita si Marites, masaya biye mo. Any form of addiction is demonic. But Christ has set us free. Ephesians 1:7, sabi dito, He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with the blood of His Son and forgave our sins. No? So He purchased our freedom. Binayaran po niya ang ating kalayaan. Amen. Si Kristo, binayaran po niya ang ating kalayaan. Alam niyo po yung dugo ng Panginoon, hindi po, ang sabi ng ilan, mali po ang doktrina po nila, bayad na tayo kay Satanas. Hindi po totoo yun. Wala tayong utang kay Satanas. Wala ating utang ang Panginoon kay Satanas. Amen. Kanino tayo pinambayad? Sa Diyos. Kaya nga po, reconcile tayo 2 Corinthians 5, chapter 5. Buong 5 pong yun. Lalo na yung latter verses po. Makita po natin doon na tayo ay reconcile ng Panginoon sa Diyos. Galit ang Diyos sa tao dahil po sa kasalanan. Pero dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, pinagbati tayo ni Kristo sa Diyos. Hindi na tayo ngayong kaaway. I hope naintindihan po natin yun. Amen. So wag natin sabihin na bayan na tayo kay Satanas. Hindi po tayo, wala tayong utang kay Satanas. Si Satanas po maraming utang sa atin. Marami siyang ninakaw sa atin. Kaya nga po, use our authority. Kasi po, sa batas po ng Diyos, kapag ikaw ay ninakawan, dapat ibalik ng magnanakaw na yon 7 times ang ninakaw niya sa iyo. Amen. Kung naniniwala po kayo, yung lahat ng ninakaw ni Satanas, ipababalik po ng Diyos yan 7 beses. Say amen. Sino na pong ninakawan ni Satanas dito tulad ko? Amen. Alam ko po, ibabalik po ng Lord yan. Amen. Batas po ng Lord yan. So wala tayong utang kay Satanas. Walang utang ang Diyos kay Satanas. Galatians 3:13-14. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hanged on a pole or on a tree, talking about the cross. Sabi dyan, verse 14, He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. Ang sabi po dyan, tinubos tayo, binayaran na tayo ng Panginoon mula sa sumpa ng batas. Ano itong mga curse of the law? Basahin niyo po in Deuteronomy 28, nandun po yung mga blessings. Kapag hindi po tinupad yung ginawa ng Diyos, walang blessing, puro curse.
Pero ngayon po, kahit nagkakamali na tayo, blessing pa rin, walang curse po sa atin. Ganun po katindi yung pagtubos ng Panginoon sa atin sa kanyang dugo. In the Old Testament, para ikaw ay pagpalain, kailangan ma-perfect mo yung law. Kapag hindi mo ma-perfect, puro curse. Di mo ba kayo masaya na wala na tayo doon? Wala na tayo sa curse. Christ redeemed us from the curse of the law. Ang sabi ho dito, hindi na tayo sinumpa. Wala na yung dating pagkatao po natin. 2 Corinthians 5:17. No, ang sino mang na kay Kristo, ang sabi po doon, 2 Corinthians 5:17, ay bagong nilalang na. Yung lumang pagkatao mo, wala na. Binago na ni Kristo. Kaya alam niyo po, mali po yung declaration po natin pag sinasabi natin, meron kami lahing, merong sakit sa puso. Di ba bago ka na kay Kristo? Lahi namin diabetic. Lahi namin ang ganito. Alam niyo po, para mong kina-curse uli ang sarili mo at para mong sinasabing walang kapangyarihan yung dugo ng Panginoon para i-break ang lahat ng mga sumpa. Ang lahat ng Kristiyano na nakipag-isa kay Kristo, wala na yung mga sumpang yan. Yung mga sumpang minana po natin sa ating mga ninuno, tinanggal na po ni Kristo yan. Ikaw ngayon ay pinagpalang lubos na. Kailangan tanggapin mo yung kapatid na ikaw ay pinagpala na. Huwag mong tanggapin na kasi meron kaming lahing asthmatic, kaya ako rin asthmatic. Kailangan mong putulin yan. Pastor, kahit tinanggap ko ng Panginoon dito ng asthma, kasi nga tinatanggap mo. Pero patuloy mong i-rebuke yan, mawawala po yan. Dahil tinubos na po tayo ni Kristo. Pastor, parang walang nangyayari kasi hindi ka naniniwala. You need to believe. If you believe, you will continue to pray and resist the devil. If you will submit yourselves to God, ibig sabihin mong submit, maniniwala ka sa kanyang salita, resist the devil and he will flee from you. Amen. The devil will not flee from you if you are not submitted to the Word of God. You need to submit yourselves sa Word ng Panginoon para po maging effective po itong Christ redeemed us from the curse of the law. Ang sabi po dyan, He redeemed us in order that the blessing given to Abraham mapunta sa Gentiles. Sino po yung mga Gentiles? Kapag ikaw ay hindi Hudyo, kung Amerikano ka man, Filipino ka man, kung anumang lahi ka, ikaw ay Hentil. Yun po ang katotohanan. Sa Bible, dalawang klaseng tao lang, Hentil at saka Hudyo. Lahat po tayo na hindi Hudyo, Hentil po tayo. Ang sabi diyan, lahat ng pagpapala na meron si Abraham, ito ay ibinigay sa mga Hentil sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga po ang declaration po natin, we are not blessed along with Paul, we are not blessed along with Solomon, we are not blessed along with Moses, with David, we are blessed along with Abraham. Kung ano ang magpagpapala ni Abraham ay para sa atin din po. Amen. Salamat po sa kalahating amen. Mga pilitan niya parugo. Huling ako mag-amen. Amen. Gaano ba ka-bless si Abraham? Una po, tunay yung salvation niya. Kung babasahin niyo po yung book of Genesis, si Abraham at ang kanyang mga anak, they were very rich in silver, gold, and livestock. Lahat ng blessing daw po ipagkakaloob sa atin if you believe. Ganito po tayong tinubos ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kasayada Lord. Kasayada rin 2 o'clock service. Praise the Lord. Hallelujah. Pag-fasting to ko, parugo. Anyway, let us discuss po itong ilang mga freedom po na I hope magising po yung iba sa inyo. Na ganito po, ako po excited po ako, lalo nung ginagawa ko po ito. I was so excited. Sabi ko, grabe ang gawa ng Panginoon sa atin. Ang problema sa inyo ngayon, nakafocus kayo sa sarili niyo. Kapag hindi ka nakafocus sa sarili mo, makafocus ka kay Lord, makikita mo yung ganda ng buhay na pinlano ng Diyos sa iyo. Amen. Meron po sa inyo, nakafocus pa rin sa problema niya, anong gagawin niya. Anong gagawin niya? Magtiwala ka kay Lord. Yun lamang po. Amen. Nasasabi mo lang, Pastor, bakit mas mabigat? Yung 70 years ako nagdadialysis, palagay niyo magaan yung problemang yun. No, naranasan namin sa IC, naranasan kong COVID, naranasan kong ilang beses, 5 times akong na-opera, buntik nang mamatay. Pero alam niyo po, ang hindi ko makakalimutan sa mga karanasan kong ito, nakita ko buhay ang Diyos. Yung kagalakan ko kahit sa binggit ng kamatayan, hindi po nawala. Kahit po yung alam ko, malapit na ako mamatay, sabi ko, kung mamamatay na ako, Lord, may sambot siya pa mo rin Satanas. Ako na yung manabayan ng buwisitay niya. Uuwi pa rin ako sa langit. Amen. Kaya nga po, whether we live or die, we live and die for Christ.
Amen. Ibig sabihin po niya, matagumpay tayo anuman ang sitwasyon po natin because we are blessed along with Abraham. So discuss po natin yung ilang freedom na binigay po sa atin ng Panginoon. First is freedom from sin. Romans 3:9. What shall we conclude then? Do we have any advantage? Sabi po dyan, not at all. For we have already made a charge that Jews and Gentiles alike are all under the power of sin. Ibig sabihin po, lahat ng tao nasa kapangyarihan, nakapangailalim sa kapangyarihan ng kasalanan. We were all freed from the power of sin by Christ's death on the cross. Amen. Sa Romans 3:23-24, for all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely. Sabihin niyo po, justified freely. Tayo po'y pinatawad, pinawalang sala, linigtas, libre po. Hindi po natin may pagmamala, hindi tayo ligtas sa mabuting gawa. Tandaan niyo po ito. Amen. Lagi po natin inuulit-ulit sa pulpitong ito, yung mabuting gawa natin, yan ay bunga ng ating kaligtasan. Pero kahit gumagawa tayo ng mabuti, hindi po natin yan hindi natin minamanipulate ng Lord para ikaw ay blessed. Dahil binless ka na kahit nung wala ka pa kay Kristo. Christ died for you. Kahit nung makasalanan ka pa. Amen po ba? So, we are all justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Excuse me po. Now I will discuss po some type of of Christ or typology of Christ in the Old Testament. Ibig sabihin po ng typology, there are the characters or characteristics of Christ in the Old Testament. Katulad po, merong characteristics si Joseph the Dreamer, si Moses, si Noah, na nandoon si Kristo. Sa mga tao, sa events, sa mga bagay. May makita niyo po, kaya nga po ang Old Testament, whether persons, events, and some things in the Old Testament, ang tabernacle po, yan po ay typology of Jesus. It's all about Jesus actually po. The Old Testament is all about Jesus. Kaya nga po, it was the shadow of Jesus na ang reality po ngayon ay nasa New Covenant na po tayo. The blood covenant po, the grace of Jesus. Now, tignan po natin sa Leviticus 16:8, 8-10. Ang buong chapter 16 po, basahin nyo na lang po yan. No? Kasi kwento ko na lang po. Meron pong, para po mapatawaran ang Israel once a year, kailangan meron po, magdala po sila ng 2 kambing na i-offer po kay Lord para mapatawaran po ang bayan ng Israel. Now, yung isang kambing kakatayin po yan para po yung dugo po niya, dumanak po ng dugo at yung isang kambing ay magsiserve as scapegoat. May nga na kayong kambing. Kumakain ba kayo ng kambing? Hindi. Ito po yung sabi po diyan sa verse 8, sabi niyo po, ang isang kambing po, iyan po ni Aaron na ng high priest for sacrifice for our sin. It is a sin offering, isang po. Yung isa po ay magiging scapegoat. Ano po ang scapegoat? Ang scapegoat po, ito po yung, sa ating pong panahon ngayon, ito po yung fall guy. Walang kasalanan, pero siya ang tinuro. Yun po ang fall guy. In fact, may true story po, yung anak po ng isang ama, nakapatay po yung anak niya, pero ang kumuha ng kasalanan, yung tatay. Naging scapegoat yung tatay para lumaya lang yung anak. So, these are typology of Jesus in the Old Testament. Ang gagawin po sa Leviticus 16:21-22, mababasa po natin to. Ang high priest si Aaron, ililay hands po niya ang kanyang mga kamay sa buhay na kambing at para po yung kasalanan ng Israel ay ilagay po dun sa kambing, sa ulo ng kambing. Tapos po yan, palalayain po sa ilang, sa wilderness. No, maaring mamamatay po yung kakainin nila yun. Ang importante po, ang po dito, yung kasalanan po ng Israel, wala na. Hindi mo na makikita. Now, paano po naging typology po ito ni Jesus? Si Jesus din, ganyan din po, binuhos niya kanyang dugo, inoffer niya po kanyang buhay. At the same time, ang Diyos, inilagay niya ang lahat ng kasalanan ng tao, past, present, future, sa katawan ni Kristo. Saan po natin mababasa yan? Nasa Isaiah 53:6. Ang sabi po diyan, all of us like sheep have strayed away, we have left God's path to follow our own. Lahat tayo, para po tayong daw mga ligaw na tupa, mga tupang ligaw,
na iniwan natin ang paraan ng Diyos, ang pamamaraan ng Diyos at ang sinunod po natin yung ating mga sarili, pamamaraan po natin, kaya napariwara po tayo. Yet the Lord, sabi diyan, kahit matigas ang ulo po natin, yet the Lord laid on Him the sins of us all. Laid on Him. Para pong linehan si Jesus ng Ama. Parang na yung lahat ng ating kasalanan ay nasa Kanyang katawan. Kaya naging scapegoat din po si Jesus. Inosente. Yung kambing, wala mang kaalam-alam, inosente. Kanina po narinig ko si Pastor Israel, nag-usap daw sila ni Bishop, second service po ito, no? Mag-ingat tayo sa pagkain ng kambing. Pero mapalad ka kung di ka kumakain ng kambing. Hindi, ali. No? Bakit? Baka daw yung makain mong kambing, scapegoat pala yon, punong-puno ng kasalanan. No? Medyo natawa po ako doon, parang kayo, may pakili kayo. Yung iba sa inyo, next week makukuha nyo na po yan. No? Now, yung scapegoat po, inosente, naging kasalanan po siya. Naging kasalanan yung scapegoat. Si Jesus naging kasalanan din. Kanina, sa Galatians, si Jesus naging sumpa. Hindi siya sinumpa, naging sumpa. Pero did you know, si Jesus hindi siya naging sinner, naging sin po siya, naging kasalanan siya. Saan po natin makikita yan? Very familiar verse, 2 Corinthians 5:21. God made Jesus who had no sin to be sin for us. So that in Him we might become the righteousness of God. Kaya nadideclare po natin ngayon, by grace I am righteous. It's all because of Jesus. Amen. Nakakapangilabot po ito, pero ang totoo niyang kapatid, andyan pang matsura ka pa ugali, hanggang titapang ugaling magaspang, nadideclare na po natin, righteous tayo. It's all because of Jesus. Amen. Kaya nga po ito, sabi ko, wow, grabe, no? Kaya makita nyo po gaano ka-perfect po ito. Kasakit na yung Bible. Ano mo sabihin, tao yan sinulat kanini? Paano niya isipin to, yung sumulat dito na tao, kung tao lang ito, paano niya isipin yung merong mga typology dito, tapos lilitaw sa New Testament na nakakalat? Hindi niyo pa naisip niyo ba ito gaano kahirap? The Bible is so impossible. Kaya lang naging posible ito, it is because of the power of God. It is because ang Bible, it is the Word of God. Mali po yung sabihin natin, the Bible contains the Word of God. It is the Word of God. Pastor, paano yung salita ni Judas, salita ni ano? Kinukwento ng Diyos sa atin, salita na ng Diyos ngayon to. Ano man ang ikwento mo, kahit na ikaw ay marites pa, si marites pang nagkwento, salita niya yon, hindi salita ng ibang tao. Amen. Sa korte pag nagsalita ka, narinig ko po kanya, sinabi niya ganito, salita mo na yon sa korte, pipirmahin mo dapat po yon. Kaya ito pong Biblia, hindi po ito naglalaman ng salita ng Diyos. Ito po ang salita ng Diyos na kinukwento niya po sa atin para sa ating kapakinabangan. Amen! Kaya basahin po natin kung naniniwala tayong talagang ito ay salita ng Diyos. Namamanghalang po ako, sabi ko, wow, no? Makita mo nga, naging sumpa si Kristo para tayo'y maging pagpapala. Naging kasalanan si Kristo para tayo'y maging matuwid. Amen! Salamat kayo, pasasalamat nyo, talagang ka-excited the Lord. Hallelujah, mga ka-blessed. Pangalawang freedom po, pag-usapan natin, freedom from sickness and disease. Ano ba difference ng sickness and disease? Sickness po, sa akin pong pag-aaral, hindi po ako expert dito na pag-alaman ko lang sa akin mga ilang research. Ang sickness po ito po yung parang sakit sa ulo, lagnat, yung pong pansamantala at nawawala. Pero yung disease, ito po yung mga cancer, no? Sakit sa puso, nagme-maintain ka na. Disease po ang tawag dyan. Ketong, disease po ang tawag po dyan. Anyway, talking about ketong, meron na another typology po in the Old Testament na dalawang ibon naman po. Dito po sa Leviticus chapter 14. Dalawang ibon ang iaalay po para po doon sa kagalingan ng isang taong merong ketong. Did you know, ang isang makasalanan, tinuring po tayong may ketong na incurable. Pero yet, dito po, kung magaling na po yung tao, mag-offer po siya ng dalawang bird. Dalawang ibon po. Yung isang hayop po, yung isang ibon, kakatayin po ito, ano po yung dugo po niya, no? Bubuhos po yung dugo niya, and then yung dugo po nun, yung sa buhay na ano po, paliliguan yung buhay na hayop at palalayain po. Ay, ibig sabihin po, wala na yung karamdaman. At yung ibang dugo po, i-sprinkle po yung taong gumaling ng 7 times.
7 times. No, ang dami pong 7 times. 7 times is sprinkle on the Ark of the Covenant. 7 times is sprinkle dito sa mga articles ng kung ano po sa tabernacle. 7 times. Did you know na 7 times pong nag-ano po ng dugo ang Panginoon? Una, nung nag-pray po siya, yung pong pawis niya, lumabas ang dugo. Nilagay po siya ng koronang tinik, nagbuhos po ng dugo. Pinaghahampas po siya sa likod for our healing. Pangilan na po yan? Pangatlo. So tapos binugbog po siya, internal bleeding. Pang-apat, pinako po sa krus. Pang-lima. No? Tapos po sa paa po. Pang-anim, ang tuli po, yung sa tagiliran. 7 times. Paano mo maisip ito? Paano sulat ng tao ang Biblia? Alam niyo po, ang sulat ng tao, ang pwede lang niyang gawin, Snow White, Cinderella. Yan, yung mga Batman, Superman. Yan lang pong alam nilang gawin. Walang katotohanan, pero ang Biblia, napakahirap po niya. And yet, alam po natin, totoo ang Bible. Kung totoo ang Bible, dapat ito ang pinaka-interesting sa ating mga buhay na basahin po natin. Sino na po dito ang nakatapos ng Bible? Ilan pa lang po. Sino po dito natapos yun ang New Testament? May mga ilan. Sino po dito ang meron kayong planong tapusin ng Bible? Meron ko yung plano. Alam niyo po matatapos yung ang Bible in 1 year, 3 chapters a day. In 1 year. Ngayon po, napakadali po. Kung tinatamad ka magbasa o masakit ang mata mo, meron pong audio Bible. Sino po may mga audio Bible sa inyong mga Bible, sa inyong mga cellphone, mga gadgets? Amen. Yung iba, wala po kayo, mag-download po kayo, libre po yan. Meron pa nga ho, Kabangpangan. Kaya lang sa Kabangpangan, ano po yan, New Testament lang. No, maganda po yung bago ka matulog, mag-audio Bible ka ako, pag nagbibihis po ako, naka-audio Bible po ako, pero madalas gusto ko pa rin yung nagbabasa. Kasi nauulit-ulit ko. Kaya pag may pinapakinggan ako, nanoy ng sinabi ng ita, uulitin ko po yung audio Bible. Pakiulit, ulitin ko po. Pero maganda po, at least merong nagbabasa sa'yo. Because faith comes by what? Hearing and hearing the word of God. Amen. I hope, bago po dumating ang Lord, mabasa po natin ng buong love letter po niya. Amen. Pag nagbabasa po kayo, no, bagamat sabi ko nga po, 3 chapters a day in 1 year. Pero kahit hindi kayo mga 3 chapters a day, ang importante, may mabasa kayo in a day na pwede nyong i-apply sa inyong buhay. Amen. Habang nagbabasa kayo, hanggat wala kayong nakikitang pwede nyong apply sa buhay, basahin nyo patuloy. Pastor, pangaras kang Leviticus, puro number, sa pupangkay ka, sir, makainip. Di tuloy-tuloy ka mo, yung kailangan intindihan nga. One day, maintindihan mo rin. Potamiras sa akin banwa, kutamuhan ka, Lord. Amen. Mukutang ka ako, diyan ako, yung intindihan ng aliwa. Ako ngayon ko lang naintindihan yung iba po, no? Katulad po nitong mga typology na binibigay ko po sa inyo. Anyway, so, ang maliwanag po dito sa Bible, in the atonement, healing is included in the atonement. Yung ating kaligtasan, yung redemption na ginawa po ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, marami pong naniniwala na spiritual lang po yun, hindi po. Alam niyo po, kung ang plano lang po sa atin ng Lord, maligtas lang sa Espiritu, dapat nung tinanggap mo na si Kristo, kinuha ka na niya. Bakit binubuhay pa rin tayo? Ako nga po, dapat matagal na akong patay dahil 17 years, more than 17 years na po ako nagdadialysis. Pero bakit binubuhay ako ng Lord? Meron pang plano ang Diyos sa akin. Kung kinuha na po ako ng Lord, noong tinanggap ko siya o nung nagdialysis na po akong unang 2007, kayo apanyar mo niya yun eh. Amen. Sabi din nga naman, mapagkinuha na ng Lord dyan na. No? Makanya niya magsalta kaya katamo. Now, the word save in the Bible, ang Greek word po sa save is sozo. Na ibig sabihin, to save, that is to deliver or protect. Kompleto po siya, may protection po. I-deliver ka ng Lord. No? Ibig sabihin, tatanggalin ka, i-rescue ka. Now, heal. Kapag ikaw ay save, meron din healing. Heal, preserve, save, do well, be whole, or be made whole. Amen. Nasa ano ho? May mga conservative Christians na sinasabi po nila sa Espiritu lang daw po yung kagalingan. Hindi po. Ang Espiritu po natin, nung wala tayo kay Kristo, hindi po yan may karamdaman. Patay pong Espiritu natin. Ibig sabihin ng patay, hiwalay sa Diyos. Kasi po ano man ang hiwalay sa Diyos. Hello? Anong madalyari ako naman talang kay? Poto, buring satanas sinipis sabihan tamo. Sino po nagangailangan ng healing? Amen. Amen. Sino naniniwala na pinagaling na tayo ni Lord?
Amen. Basahin po natin to. Isaiah 53:4-5. Surely He took up our pain. Pag sinabing surely, ano po yun? Parang hindi sigurado? Sigurado, kaya nga po surely. Sabi po dyan, siguradong kinuha na niya ang ating pain and bore our sufferings. Ang ibang translation po, kasi sa original Hebrew, yan po ay sickness, disease, illness, infirmities, and sorrows. Yan po lahat ng ibig sabihin dyan. Yet we considered Him punished by God, stricken by Him, and afflicted. But He was pierced for our transgression. Ito po yung sinasabi ng mga ibang conservative na Baptist. Sinasabi po natin, siguro daramdaman daw kanyan. Sabi na, ayan o, He was pierced for our transgression, para sa ating kasalanan. Napako siya para sa ating kasalanan. Tama po yun. Di ko kinukontra yun. He was crushed for our iniquities. Ayan o, binugbog siya para sa ating mga kasalanan din. Hindi para sa ating karamdaman. Pero sabi po dito, the punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds, we are healed. O yan, ang healing na yan ay para sa spiritual. Let me tell you, wala pong ibang pwedeng mag-interpret accurately ng Bible, kundi ang Bible mismo. Bible interprets itself. Yun po ang pinaka-accurate. Saan natin makikita ang interpretasyon na ito in the New Testament na yung healing ay para sa ating physical na healing? Tinuro ko na po ito, pero review po natin. Baka yung iba sa inyo, red 2 o'clock, matutod lang. Matthew 8:16-17. Sabi dito, when evening came, many who were demon-possessed were brought to Him, and He drove out the spirits with a word and healed all the sick. Alam niyo po, nung iniisip ko po ito, Jesus healed all the sick. Hindi mo na niya in-interview na anong kasalanan mo, mag-repent ka pa. Ay, balasubas kayo. Ay, mamo, susunod ka, may nakapagalingan. Wala po siyang in-interview ganyan. Pero sa atin, bago natin pag-pray, nawaring gawa mo, makanyan. Ay, siguro, tingang gawang kasalanan niya. Mahilig tayong mag-condemn. Ano po na, trabaho po ng diablo yon. Kung mag-OJT kaya? Amen. Pota maging kaya kayo, maging probationary kayo, sooner or later, no? Walang endo kay ano ho. Gawa na kayong regular. Regular agent na kayo. Ang condemnation, yan po yung trabaho ng diablo. Huwag mo yung condemn. Ay, siguro kaya tiyak kasalanan yan, makanyan. Si Kristo di po niya, pinagaling niya lahat. Wala siyang in-interview, libo-libo po ito. Wala siyang in-interview kung kamusta buhay niya. Bakit? Kasi mapagmahal si Kristo. Lahat gusto niya gumaling. Kaya tayo pong may mga pray pa, alam ko po, pinagaling na tayo ng Lord. Amen. So saan po ito? Sabi mo dito, healed all the sick. Pinagalingan lahat. Sabi po ni Matthew, this was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. Yung Isaiah 53:4-5 kanina. He took up our infirmities and bore our diseases. Now tell me, sino ang mas tamang interpretation? Yung mga conservative Baptist o itong si Matthew? Si Matthew. Sinasabi ng ilan, wala ng milagro, wala na daw kagalingan. Sino sila para sabihin nilang wala ng milagro at wala ng kagalingan? Ako po, marami na pong pinagaling sa akin ng Lord. Magmula po sa enlargement of the heart, na very impossible, nagnormal po ang puso ko. Actually po, gano'n kayong posible yun? Ang sabi po ng aking cardiologist, anytime mabubuwal ka. Ang ibig sabihin po niya, anytime mamamatay ka, magpaalam. Ito po yung sabi niya sa akin, magpaalam ka na sa mga pamilya mo. May pag-asa siya, sinabi ka, wala, nangaga ako niyan, luluwal ko. Wala ka palang pakialam pag ganun, umiiyak po ako sa mga tapos tinitingnan ako mga tao, pakialam ko rin eh. Kaya isip ko, matay na ako rin eh. Pero alam niyo po, mabuti ang Diyos, nang-usap ang Holy Spirit. Huwag kang matakot magmula ngayon, mabubuhay ka. Binigay po niya sa akin yung Psalms 118:17, I will not die but live and I will declare what the Lord has done. Araw-araw hanggang ngayon po, sinasambit ko po ito, I will not die but live and will proclaim what the Lord has done. Amen. If you believe, no, mangyayari po ito. Pinagaling po ako ng Lord, napakarami po. Sa mga sugat ko sa paanan, nagdudugo po, habang nagpe-preach po ako dito, 1 year ko pong tinitiis po yun. Hindi naman ako diabetic pero hindi gumagaling. Pero one day, dineclare ko na bang nasa bundok kami, how lovely on the mountains are the feet of Him who brings good news. Sinabi mo yun, Lord, sa iyong salita. Nagdadala po ako ng mabuting balita ngayon sa bundok. Itong mga sugat na ito, itong pakong ito, muli silang gaganda. Because how lovely on the mountains are the feet of Him who brings good news. Gumaling din po ako doon. Marami na po. Ang aking BP na umabot po ng 200 ngayon po mula po nung COVID na-confine ako. Pinagaling din ako ng Lord sa COVID. Yung mga kasama ko po, naging abo po sila. Pero ako po, buhay na buhay. Ako lalawin mo kayo na ako bang kaya kanini. No?
buhay na buhay po ako, pinauwi po ako ng Lord, na buhay, matagumpay, nabayaran yung malaking bill, nag-cash po kami nung kasi ayaw kaming pauwiin na kasi oras na daw, kailangan kayong mag-cash. Sabi mo, magka-cash ako. Sabi ko sa miss ko, Diyos, sabi ko mag-cash daw, hindi tayo mag-cash. Pero si Lord, wala pong imposible. Naniniwala po ako na lahat po tayo na may pinagpe-pray, lahat po tayo, pati po ako, lalaya po tayo. Sabi ko nga po kagabi, maging sa mga pastoral staff saka si ni Brother Jess, kung meron pong isang tao dito sa church na laging inaatake po ng demonyo, na pinakamaraming demonyo, walang iba kundi po ako. Hindi ko po pinagmamalaki ito, no? Na nung sa tingin nila, bakit po? Una, ako po yung senior pastor. Ako po yung pinaka-head. Pangalawa, alam ng dyablo, kapag lumaya ako sa dialysis, mayroong revival na mangyayari. Maraming tao maniniwala na hanggang ngayon nagpapagaling si Kristo. Kaya nga po, ang inihiling ko po sa inyo, samahan niyo po ako sa prayer. We will not pray para ibigay yung healing. We will pray to fight, defend our healing. Binigay na po ng Lord. Ang sabi po ni Peter sa 1 Peter 2:24, ang sabi doon, by His stripes, we were healed. Past tense. Kaya alam niyo po, ang ginawa po ng Panginoon, lahat ng blessing nandyan na. Yung faith, hindi po ito, Lord, meron akong faith. Lord, nag-pray ako. Lord, nagbigay ako. It is not to manipulate God. You can never manipulate God. And that is evil. Hindi ka nagpe-pray, hindi ka nandito para i-manipulate ang Lord. Nandito ka dahil mahal mo ang Diyos. Amen. Binigay na po lahat. Hindi po, Lord, bigyan mo po ako ng ganito. Nandyan na. Lord, salamat po, nandyan na. Faith is parang, sabi nga po ni Brother Jess sa amin, faith is parang sungkit po siya. Nandyan na yung blessing, sungkitin mo lang. Appropriate it with your faith. No, if you believe according to your faith, you will receive. Amen. Naniniwala ho ba kayo na magkakaroon pa po ng milagro sa buhay po ninyo? Amen. Dahil sa Diyos, wala pong imposible. Amen po ba? So ito po maliwanag, yung atonement, yung healing kasama sa atonement. Amen. Alam niyo po, kung sasabihin po natin, ay hindi, Pastor, yung karamdaman, kalooban ng Diyos yan. Kung kalooban ng Diyos ang karamdaman, dapat hindi ka naggagamot. Hindi ka pupunta ng doktor. Kasi kung nagpapagamot ka, nagpapadoktor ka, linlalabag mo ang kalooban ng Diyos ang sinasabi mo. Bakit tayo nagpapadoktor? Kasi nga hindi magandang merong karamdaman. Amen. Salamat sa mga doktor, tinutulungan nila ho tayo na hindi naniniwala kung minsan sa Diyos. Pero hindi po kalooban ng Diyos ng karamdaman. Kaya nga tayo niligtas ng Diyos at hindi pa kinuha para tayo ay magpatuloy na humayo at maghikayat po ng kaluluwa. Hindi ka makahikayat ng kaluluwa kung nasa banig ka lang ng karamdaman. Amen po ba? Kaya ako, I refuse to yung laging nasa bahay ka lang. Kasi yung mga ibang nagdadialysis sa bahay lang, yung karamihan ngayon, naka-wheelchair na lang. No, wala pang, kung minsan isang taon pa lang nagdadialysis. Pero ako, I refuse. Sabi ko, kahit masakit ang pakiramdam ko, I know I am strong. Ang sabi ng Bible, let the weak say, I am strong. Yung nanghihina, sabihin mo, ikaw ay malakas. Yung mahirap, sabihin mo, ikaw ay mayaman, ikaw ay pinagpala. Bakit? Dahil kay Kristo. Dahil sa dugo ni Kristo, na binayaran na po niya ang ating kalayaan. Lahat po ng malaya magsabing, Amen. Another freedom from poverty. 343 na pala. Nakasikarakal sa sabihan, Pastor, ano po nga? Did you know na hindi rin po kalooban ng Diyos ang mahirap? This is not to condemn po yung may mga mahirap po sa atin. Hindi po kalooban ng Diyos. Dahil ang karamdaman at ang kahirapan, yan ay bunga o sumpa ng kasalanan. Hindi po mahirap si Adan at Eva. Hindi po ginawa si Adan at Eva nung unang araw. Kailan po sila ginawa? Noong ika-6 na araw. Kompleto na lahat. Hindi po umiyak si Adan, Lord, wala kaming pamangan. Saguli, gawa ko paanan ng Lord. Nandyan na po lahat. Nung sinabi po on the 7th day, God rested, hindi ibig sabihin dito, ay maka-stress ka kapag na palang gagawan ng munan. Punta kayo mag-landing lakin. Hindi po na-stress ang Diyos. Ina-enjoy po niya yung ibig sabihin po. Nagpahinga na siya, ibig sabihin, tapos na. Yung mga kinain yung baboy, isda at manok, hindi ibig sabihin ng Lord, gagawa muli ako ng manok kasi no pangatako ding tawan. Nare-replenish po yan. That was the Old Testament nung ginawa po ng Lord. How much more nung sinabi ni Kristo, it is finished. Lahat po nasa atin na po. Ang kailangan lang maniwala ka, sungkitin mo sa iyong pananampalataya, kapatid, yung blessings mo. Amen.
So, dito po, tingnan po natin 2 Corinthians 8:9. You know that the generous grace of our Lord Jesus Christ, though He was rich, yet for your sakes He became poor, so that by His poverty, He could make you rich. Now, ang context po ng chapter 8 and chapter 9 ng 2 Corinthians, ito po yung patungkol sa giving, about finances, pera. No, hindi po ito something na spiritual, ganun po, or supernatural. It is spiritual, but it's not supernatural. No, pero ito po, sabi po diyan, alam po natin yung mabiyaya ang Panginoon na siya ay mayaman. Alam niyo po, ang pinakamayaman sa mundong ito, pag samasamay ng lahat ng mayayaman sa mundong ito, mahirap pa rin sila kumpara sa langit. Bumaba ang Panginoon, naging mahirap po siya. Alam niyo po saan po siya naging talagang mahirap? Sa krus. Dahil lahat ng pinapako sa krus during His time, mahirap, walang mayaman na namatay sa krus. Naging mahirap po siya, sabi po diyan, para sa atin, no, para sa atin, sabi po diyan, upang sa kanyang kahirapan, tayo ay pasaganain. Hindi ko po sinasabi dito na tayo ay maging milyonaryo. Bagamat may mga tinawag po sa ating maging milyonaryo. Kasi yung iba, hindi tayo tinawag na maging milyonaryo. Kasi pag nandyan na kagad yung milyon, po tayo nakamag-attend ng Calvary. Po tayo, ka rin nakamunta-munta. Ang ibig sabihin po niyan na tayo po ay mayaman, ibig sabihin po niyan kapag may kailangan ka, hindi ka nagkukulang. Kailangan mo ng pambayad ng ganito, binibigay po ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ang iyong pastol, hindi ka magkukulang. Amen. The Lord is my shepherd, I shall lack nothing. Amen. Balo, masaya ako talaga kain. Woo! Romans 8:32. He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, ang sabi diyan, ang Diyos na hindi niya pinagkait ang kanyang bugtong na anak, pero binigay niya po sa ating lahat, how will He not also along with Him? Hindi ba niya, along with Christ, graciously give us all things? Ang tanong, kailan ba niya binigay si Kristo? 2,000 years ago. Nung binigay niya si Kristo, nandun na yung kailangan natin ng kagalingan, ng provision, ng protection, ng kapayapaan, ng kagalakan, ng lahat po ng kailangan po natin. Mula po sa Kanya, nandun na po lahat. Kaya nga po ang Diyos hindi na po siya gagawa. Gumagawa na lang Diyos, kumikilos po siya from within. Ito po yung nasa New Testament. No, God is working from our within. Tayo po'y binabago. Pero yung mga pangangailangan natin, nandyan na po lahat. Hindi mo pwede sabihin, Lord, pwede mo ba akong pagalingin? Pinagaling ka na ng Lord. Kailangan mo lang tanggapin. Kaya yun po lagi kong deklarasyon, pinagaling na ako ng Lord. Parang, Pastor, para ka nagsisinungaling nun? Hindi po. Kasi yun ang sabi ng Bible. If you believe, you speak it out. Kung naniniwala ka kung anong sitwasyon mo. Kaya nga po, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Amen. Kinokontra po natin kung ano yung hindi magandang sitwasyon po natin dahil hindi yon ang plano ng Diyos. Dahil pinalaya na tayo ng Diyos sa kasalanan, pinalaya na tayo ng Diyos sa karamdaman, pinalaya na rin tayo ng Diyos sa kahirapan, sa kakulangan. Amen. Kompleto na tayo kay Kristo. Another po, freedom from fear of death. Marami po dito, sino pa dito takot pa rin mamatay? Kung naunawaan mo talaga yung kaligtasan kay Kristo, hindi ka dapat takot mamatay. Hindi, Pastor, ayoko lang mamatay kasi bata pa ako, bata pa yung mga anak ko. Ginawa ko na rin po yan. Nung nagdadialis po ako, Lord, ayoko pa sana mamatay kasi hindi pa ako takot mamatay, Lord. Alam ko naman, sa biyaya mo, ligtas ako. Pero bata pa yung mga anak ko. Alam niyo pa sagot ng Lord sa akin? Bakit? Diyos ka ba? Para alagaan ang iyong pamilya? Madalas po sa atin, nagtitiwala tayo sa ating good works, sa effort po natin. Kahit ako po ama ng tahanan, pero doesn't mean na hindi na ako magtatrabaho. Hindi po. Lahat po, kahit ako yung head of the family, ang prayer ko nga sa Lord, Lord, ikaw talaga ang head ng family ito. Nagsisimbolo lang ako na parang ako ang head of the family, pero ikaw talaga ang head of the family. Ikaw talagang nag-aalaga sa amin, ikaw talagang nagpapakain sa amin, ikaw talagang nag-iingat sa amin. Hindi ko maiingatan ng aking pamilya. Pag nasa labas na sila, wala akong magagawa, kundi prayer lang. Kaya sabi ng Lord, ang totoo, takot kang mamatay. Huwag mo nang ikatwiran sa akin na bata pa. Kasi po nung first first year, nasa 3 years old po yung aking anak na bunso. Ang aking panganay ay nasa 6. Ngayon, ilang taon ka na, Nice? 23 ka pa lang? Sigurado ka? Ayun po yung panganay ko. Na nakakadalawang course na medyo magastos siya.
Nagki-criminology po siya ngayon. Hindi ba mabuti ang Diyos? Noon po, maliliit pa lang ho sila. Pero ngayon, sabi ko, alam ko, hindi, ako nawatakit, dagol din anak ko. Nung nag-high school po sila, sabi ko sa Lord, Lord, kukunin mo na ba ako? Malalaki na yung anak ko. Kako. Damulag na lang. Marakal no pengan, marakal no gastos. So sabi ko, kukunin mo na ako. Alam niyo ba, kinurek ako ng Lord sa yung hindi ako ang pumapatay. John 10:10, the thief comes to steal, kill, and destroy. Kaya namamatay ang tao dahil pinapayagan niya si Satanas. Pero alam niyo, wala nang magagawa si Satanas dahil tinapos na, binrake na ng Lord yung power ni Satanas. Dito po natin makikita yan sa Hebrews 2:14-15. Because God's children are human beings made of flesh and blood, the Son also became flesh and blood. Ito po sinasabi ko sa inyo kanina, kailangan siya maging katawang tao, maging tao. For only as a human being could He die. So hindi po yung pagka-Diyos na namatay, yung pagkatao po ni Kristo. And only by dying could He break the power of the devil. Sino po yung devil? Satan, who had the power of death. Wala nang kapangyarihan si Satanas. Pero bakit nananalo siya? Pinapayagan po natin. With our mindset, with our words, and with our actions. Pinapayagan po natin. Alam niyo po kung basta si Satanas may magawa sa atin, lahat tayo, pinatayin niya. Itong church nito, sinunog na lang niya. Kung meron siyang kapangyarihan, wala siyang kapangyarihan unless merong taong payagan niya si Satanas o taong magpagamit kay Satanas. Ang sabi po diyan, only in this way he could set free all who have lived their lives as slaves to fear of dying. So kung wala nang kapangyarihan ng kamatayan sa atin, bakit tayo, ang kamatayan po dito, it talks about, impyerno. Bakit tayo matatakot? Nung nasa COVID po ako, lagi po sinasabi ni Satanas sa akin ito, mamamatay ka na niyan, kanya. Hindi ako mamamatay. Ilang araw po yun, kasi 2 linggo po ako sa, nung na-COVID po ako, naka-isolate po talaga. Yung pong kwarto nyo, isang ilaw lang yung parang horror movie po yung ko. Talaga pong medyo madilim, magtipid lang. Binibuksan ko yung labisa may bira ka, dalumdom ka ako. So, ang narinig ko po araw-araw, boses ng Diyos at boses ni Satanas. Sabi ng Lord, don't worry, do not be afraid. Sabi ng Satanas, mati na kayo. Nainis po ako yung Satanas. Sabi ko one day, sabi ko sa kanya, okay Satanas kako, kung mamamatay man ako, kako ganyan, hindi pa rin kita sasamahan sa impyerno mo. Uuwi ako sa langit. Sinong panalo ngayon? Alam niyo po, totoo po ito. Hindi ko na po siya narinig buhat po nun. Parang po nung sinabi ni Jesus, away from me, Satan. No? It is written, worship the Lord your God and serve Him only. Mapapalayas mo lang si Satanas kapag nanghawakan ka sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Number 353 na. The precious blood of Jesus is so powerful because it provides protection through His blood. Why do we need protection? Because this world is under the power or control of Satan. Wala na nga siyang power, pero ang mundong ito pinapakontrol ng tao kay Satanas. Tignan po natin, 1 John 5:19. We know that we are children of God and that the world around us, sabi po dyan, is under the control of the evil one. So hindi totoong ang lahat kontrolado ng Diyos. God is sovereign, yes. Nangyayari ang kalooban niya, yes. Pero hindi lahat, yung rape, yung patayan, alam niyo po, nakailang balita, araw-araw po naninod akong balita, nakailang balita na po ako, yung lately lang, pinatay na naman yung nanay niya dahil hindi siya binigyan ng pera. Yun po'y kontrolado ng Diyos, hindi po. 3 years old, 6 years old, kailan lang, kapitbahay, renape, pinatay, sinako. Kalooban ng Diyos yun? Hindi po. Kalooban ng tao yun na nagpailalim po sa kontrol ni Satanas. Naunawaan po natin ngayon. Kaya yung masamang nangyayari sa atin, huwag niyong ibintang sa Diyos. Meron tayong free will na binibigay pa rin kay Satanas. Kung ikaw ay nagpapauto kay Satanas, nanunod ka pa rin ng pornography, pag hindi mo tinigilan niya, magiging sex maniac ka, one day magre-rape ka. Bakit? Pinapayagan mo si Satanas sa iyong buhay. Tigilan po nating magpauto kay Satanas. Amen. Bali, gusto ko nga ako may game, ariyan ko yun, mga 5:30. Mag-imentan na, bali mayari yan na. Now, dito po sa Exodus 12, kwento ko na lang po, tsaka sa Exodus 12, alam niyo po yung nasa Goshen po sila, yung last plague, yung
Ay yung mamamatay po, sabi ng Lord, ang lahat ng firstborn, pati firstborn animals. Sabi ng Lord ba, kung ayaw niyong magkaroon ng mamatay ang mga firstborn ninyo, maglagay kayo ng dugo ng tupa sa mga amba ng inyong mga pinto. At para pag dumaan ang angel of death, hindi kayo mamamatay. Kung itong dugo ng tupang ito, nagprotekta sa Israel, how much more yung protection ng ating Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po paano tayo mag-protect sa dugo ng ating Panginoon? Sa amin po, sa prayers po namin, sa family po namin, ang lagi ko po sinasabi, Lord, salamat po. Alam ko po, nakatakip kami ng dugo. Ang buong bahay, Lord, we apply the blood of Jesus. We are protected and we do not allow any evil spirit na makapasok sa bahay namin. We only allow the Holy Spirit na kumilos sa aming tahanan. You can use the blood of Jesus. Sabihin po natin, declare natin, Lord, I believe, nakatakip po kami ng banal na dugo. Nung nasa Bible school po ako, isa po doon sa mga namin ng Bible school na mga dating mangkukulam at satanista, ang sabi po nila, in the spirit, makikita mo ang tunay na Kristiyano, balot siya ng dugo ng Panginoon, pero napakaliwanag nila. Nakakasilaw daw ang mga Kristiyano. May mga pinapadala po sila kung saan-saan sa mga churches para mag-curse. Sa akin po dito, ewan ko, kung napanood nyo na sa YouTube po yun, medyo nag-viral po yun. May 4 po yung mangkukulam pa lang nandito, kala ko isa lang. Kine-curse po ako. Sumakit po ang bigla ang dibdib ko nun. Nung kine-curse po ako, pinag-pray po ako ng mga intercessors na wala po. Umamin po yung mangkukulam pong yun, na born again po yung isa. Ewan ko kung nasan na po siya ngayon. But anyway, yung iba po, sabi po nung nasa Bible school ako, iba po nasa EDSA daw, at puminsan nasa flyover, para naglalakad na tao, pero actually nagka-curse po sila. Kine-curse yung mga sasakyan para magkaroon po ng aksidente. Alam nila na yung isang sasakyan, hindi nila ma-curse kasi sa taas ng sasakyan, merong nakasunod na anghel. Kinukwento po ng dating mangkukulam po ito. Buti po sila naniniwala, pero yung iba sa inyo hindi kayo naniniwala. You need to believe that you are protected by the blood of Jesus. Nakikita niyo ba na ang dami pong na-aksidente, kung minsan nakatayo lang, pero tayo po, all the days of our life, pinoprotektahan tayo ng Panginoon. Ganito po katindi ang dugo. Nung pong tinanggap niyo si Kristo, binalutan kanya ng dugo para sa protection mo, kapatid. But you need to believe and declare it every day that you are protected in your family with the blood of Jesus. No angel of death, no demon of death na pwedeng humawak po sa inyo o mag-harm sa inyo. Say amen. Amen. Lastly, the precious blood of Jesus is so powerful because it provides victory. Sabihin niyo po, victory. Victory through His blood. Revelations 12:9-11. Sabi dito, the great dragon was hurled down, the ancient serpent called the devil or Satan. Si Satan po tinatawag po siyang dragon. Ancient serpent, ahas po siya. Who leads the whole world astray. Nililin lang niya ang buong mundo. Sabi dito, he was hurled down to earth. Wala po akong time pero na-explain ko po sa eschatology natin. Sa verse 10, lundag po ako, then I heard a loud voice in heaven say, now have come the salvation and the power of the kingdom of our God and the authority of His Messiah. Ang sabi po diyan, for the accuser of our brothers and sisters who accuse them before our God day and night. Isa sa pangalan ni Satan, accuser. Kaya huwag tayong mag-akusa, huwag tayong mag-condemn. Hindi po natin trabaho ni Satanas po yun. Sabi po diyan, has been hurled down. They triumph over him, si Satan. Nagtagumpay sila kay Satanas. By what? By the power, by the blood of the Lamb, and by the word of testimony. Amen. Ang dugo ng Panginoon, ito po ang tagumpay po natin. Nung nagbuhos ang dugo ng Panginoon, namatay po siya, akala ng diablo at ng buong kampon niya, nagdanalo na sila, lalo nang linibig si Satanas. Hindi po nila alam, yon ay tagumpay para po sa atin. Ang dugo ng Panginoon, ito po yung tagumpay para sa atin. Amen. Amen. Ang sabi po dyan, paano yung word of testimony? Sinasabi mo, Lord, salamat po. Sa pamamagitan ng iyong dugo, sinasabi ni Satanas sa iyo, makasalanan ka. Hindi, i-declare mo, sa dugo ng aking Panginoon, tinubos na ako, bayad na ako sa aking kasalanan. Sinasabi ni Satanas, magkakaroon ka ng maraming karamdaman. Hindi, sa dugo ng aking Panginoon, protektado ako. Ano man na, wala kang sandata, Satanas, na pwedeng mangyari sa akin. Use your word of testimony. Use your word declaration from your mouth. Kasi sabi po sa Psalms 107, verse 2, has the Lord redeemed you? Sabi po dyan. Then speak out. Kayo ba'y tinubos ng Panginoon? Binayaran ba ng Panginoon ang iyong kasalanan? Magsalita kayo, ang sabi po dyan. Speak out because death and life is in the power of tongue. Numbers 14:28,
I will do the very thing I heard you say. Makapangyarihan po ng ating salita. Lalo na kung ginagamitan po natin ang salita ng Diyos at ng dugo ng ating Panginoon. Amen po ba? Lahat ng mag-amen. Ako may gaganayaritaan na po. By declaring what the blood of Jesus has done for us, we can overcome the enemy. You declare with your mouth. Mag-review na po tayo, the precious blood of Jesus, atonement through His blood, freedom through His blood, protection through His blood, victory through His blood. Amen. Praise the Lord. Sino po nagpapasalamat dito na tinubos siya ng Panginoon? I hope, neta pong excited kayo, pagbulay-bulayin niyo po ito. Nung may nip ko man, kung may pakaba ako, tabalo kayo. Gusto ko pa akong magsalita, pero hindi pa ako tapos. Last verses na lamang po. Bagamat tayo po itinubos ng Panginoon, binayaran niya ang ating kalayaan. Pero mag-ingat po tayo na huwag na tayong mamuhay pa sa kasalanan. Sabi po ng Hebrews 10:26-29, before we take the Holy Communion, if we deliberately keep on sinning, sinasadya mo pang magkasala, sinasabi mo occasional lang. Ang sabi diyan, after we have received the knowledge of the truth, kung alam mo ng katotohanan at sinasadya mo pang magkasala, no sacrifice for sins is left. Ibig sabihin niyan, paano ka pa patatawarin? Wala nang pwedeng magpatawad pa sa'yo, but only a fearful expectation of judgment and raging fire that will consume the enemies of God. Tinuturing kang kaaway ng Diyos kung ikaw ay nag-e-enjoy pa rin sa kasalanan. Anyone who rejected the law of Moses died without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. Ibig sabihin po niyan, in the Old Testament, under the law, namamatay yung mga pasaway sa batas ng walang habag. Pero ito pong mas matindi. Verse 29, how much more severely? It is not true na under the grace of God, okay na. Okay na kung hindi mo sasadyain magkasala. But ang totoo po nito, it is so severe na alam mo ng katotohanan na ikaw ay tinubos ng banal na dugo ni Kristo, pero sinasadya mo pa rin mag-enjoy sa kasalanan. How much more severely do you think someone deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated as an unholy thing the blood of the covenant and sanctified them, and who has insulted the Spirit of grace? Kapag sinasadya mo, nag-enjoy ka magkasalanan, para mong tinatapakan si Kristo, para mong binabastos yung banal na dugo ni Kristo, at para mong iniinsulto ang Holy Spirit. Dapat po maliwanag po sa atin to. And I hope sa Calvary Temple wala na pong ganyan. Magkakasala tayo, yes. Ang dugo ng Panginoon na naglinis po sa atin. Pero yung sadyain mo pa, i-enjoy mo pa yung kasalanan, ibang usapan na po yun. And praise the Lord, malaya na po tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Lahat po ng malaya, magsabing praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo.